Sabi ko na nga ba eh. Uy, check mo yung bibig mo ha. Baka may tumululaway dyan, mapanis yan. Ano pa? Ang gwapo niya, no? Naku, Guwapo Oo. nga. Ang baho naman ng hininga. Baka may putok pa yan, tsaka may galit sa singit. Yaks! para mo naman nalaman, wala, no? Sus, wala. Tingnan mo, gwapo-gwapo niya, napaka-flawless niya. Ang itim-itim nga eh. Ano ba? Tumigil ka na nga. Alam mo ikaw, alam ba niya nagkakandara pa ka sa panonood sa kanya ng soccer? Ha? Tapos na nga yata yung mag-practice, eh. Malamang. Eh, mahirap ata maglaro ng soccer pag nakahiga ka. Sandali lang, ha? Okay. Kamusta na? Eto, pagod. Halo kami kanina eh. Saan ka magaling? Diyan lang. Ang sweet-sweet naman nila roon, no? Tingnan mo. Oo nga. Masarap silang paguntugin. Alam mo dapat, gumawa ka na ng paraan para mapansin ka na ni Alberto. Ah, yung bago kong boyfriend, si Lawrence. Ay, naku, nakita ko rin yun. Oo, yung suot niya. Ano daw yun? Barclay? Baka naman Barclaran. Ay, naku, ang cheap-cheap talaga nun, ano? Aba, syempre naman, magmamarcha ako pagkatapos ng SEM na to. Cum laude, of course. Oh? Buti ka pa, ha? Ay! Tanga! Tanga! Hello? 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 Ha? Hindi ka, oo. Ay, ano? Hindi, sige, tatawagan na lang kita ulit mamaya, ha? Oo, may pagagalitan lang ako, eh. O, sige, bye. Di ka kasi nag-iingat, hindi mo ba alam ang mahal-mahal niyan, ha? Buti nga mabangon yung kwarto mo, eh. Naku! Patasabulutan kita dyan, Emily! Stupida! Ma, tingnan mo nga to si Emily, tatanga-tanga. Binasag tong bote ng perfume ko. Tama na yan, Pilar. Halika, Iha. Ano ba naman yan, Emily? Maghahatid ka lang ng merienda, nakakadisgrasya ka pa. Hindi ko naman nung sinasadya, eh. Yan naman ang lagi mong sinasabi eh. Mag-ingat ka naman, Iha. Paano kung dahil sa kapabayaan mo, masunog itong bahay? Ano, pasensya na lang ako dahil hindi mo sinasadya. Sorry po. Kapag nasunog yung bahay niyo, sinadya ko yun. Ano? Laho! Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Kung bakit pinagsiksikan mo yung sarili mo dyan kay Alberto. Alam mo, hindi mo maintindihan yung nararamdaman ko kasi hindi ka pa in love, eh. Halika dyan, okay? Sus, na-in-love ko na? Ah, sus, sige nga, sino? Sino naman yung pagkamalas-malas na babaeng kinainlaban mo? Uy, anong malas? Napakaswerte ng babaeng yun. Ano pa hanapin niya sa akin? Napakagwapo ko. Para siya nanalo sa loto, sweepstakes, casino. Sino nga? Di ba alam mo naman yung tipo ko? Mabait, seryoso, masarap magmahal, may bandana sa ulo, Sino nga? kasal na dilaw, mabambok, naka-sleeveless. Ikaw, Gago yun, ayoko ng ganyang biro, ah. hindi ako nagbibiro. Ano ka ba? Lester, para lang tayo magkapatid, hindi mo pa nakikita? Kikita tayo ng ganito tayo, di ba? Friends! Never lovers, always friends. Ang saya. Uy, tapos na yung practice nila. Alberto? Nahulog mo yung towel mo eh. Ata? Di akin yan. Hindi. Nahulog mo nga to eh. Sa baba, kanina pag akyat mo dito. Anong ginagawa mo dito? Men's shower room to. Emily, pwede ka naman mag-shower dito eh, kung gusto mo.
Ano yung tinapon mo? Alin? Yun. Ikaw ano na naman kahiyan yung ginawa mo kanina? Pumasok ka sa shower room ng mga lalaki at binusuhan mo yung buong football team. Di ka na ba nahiya nun? Eh siguro naman hindi mo sinasadya. Eh, hindi ko naman alam eh. Pumunta lang ako kasi nilaglag yung tuwalya ni Alberto. Bibigay ko sa kanya. Malay ko namang locker room pala ng mga lalaki yun. Eh kasi, para kang aso, sunod na sunod sa kanya. Nagmamagandang loob lang ako. Ang hirap kasi sa pagmamagandang loob mo, pati ako nadadamay sa kahihiyan. Eh kung sabihan pa ako na mamaya pamilya tayo ng busera. Eh, bakit ka maniniwala dun? Baka kamo sila. Baka sila ang pamilya ng mga mambarang at nangkukulam dun. Okay, kita na lang tayo bukas. Bye. Call you, ah. Oh, you have to prepare for the interview of the applicants, okay? Yes, ma'am. Kaya mo na yun? Kaya to, ma'am. Kaya-kaya. Good, good. Sana nga, marami tayong magiging members ngayon. Ewan ko nga lang kung magagaling yan. Ikaw naman, no? Di ko na bahala mag-screen. Shadow ka eh. Alam niyo, dapat ini-screen yung mabuti yan. Oo, dapat. Dapat Yes, talaga. right. Dapat screening magaling. yun. Kailangan talaga. Alberto, ikaw kaya ang miscreen dyan. Here. Marami tayo talagang applicants ngayon, ano? Madami. Nadja! Uy, ate. Akala ko hindi na kayo darating eh. Kasama pa tong si Lester. Malamang nandito ako eh. Ito ba bahay nyo? Ang ganda. Wala bang pinakamalapit na 5-star hotel dito makapag-check-in? Ano ba naman sinasabi Meron niya? eh. Doon sa kabilang kanto, may kamalig doon. Bibigwa sa kataan, may 5-star ka. Sabi ko nga dito rin sa White House nyo eh. Okay? Hindi alam mo. Halika na. Kahit maaga ako na byuda, minahal din naman ako ng tatay niyo. Siyempre, minahal niyo rin naman si Itay, di ba? Siyempre. At nagpapasalamat ako sa kanya na binigyan niya ako ng 2 napakabait na anak. Siguro na talagang masarap yung may minamahal, ano? May minamahal ka na ba? Si Lester? Naku, Nay. Ha? Sana kung ganun nangyari. Eh, wala. Talaga Bakit? magkaibigan na kami. Oh. Alam nyo to, Nay. Itong panganay nyo. May napupuso niyo sa school. Soccer player. Ah, Ang problema, yung napupusuan ko, eh hindi ako nakikita. Para bang isa akong invisible na tao sa kanya. Ate Ganun. talaga, pwede ba naman yun? Eh, ang ganda-ganda mo eh. Pag hindi niya napansin, isa siyang malaking engon. Kapatid niya kayo, nagbobolan pa kayo. Saka pa. Hindi Alam mo, ikaw, naglalangis ka eh. Nambobola naman. ka eh. Alam mo, hindi ko naman nakakalimutan yung pangako ko sa'yo eh. Alam ko yun, at hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad yung pangakong yun. Excuse me, pangako na papako. Hindi, no. Nangako kay Nadja na kapag nakagraduate na siya ng high school, doon na siya magka-college sa Manila. Pangako ko yun sa kanya, eh siguro naman by that time, nakagraduate na ako. Tapos, may trabaho na ako. Di ba? wakas anak. Baka katapos ka na, gagraduate ka na rin. Naku, konting tiis na lang. Ay, nakanay ko. Alam niyo lang kung anong klaseng pagtitiis ang ginagawa ko sa mag-inang yan. Nasanay ka na rin naman sa katarayan ng pinsan mo, hindi ba? Ano pa nga ba? Diyos ko. Kung hindi, nako, mga ilang milyong beses ko na siguro pinilipit na leeg noon kung nagkataong hindi ako nagpipigil sa Ay, kanya. nako. Palagi nga din maalala dito siya, dito niya eh. Eh marami siyang bili sa akin. Kaya ito, parati kong binili siyang punto ng tatay Ay, nang mo. bahala kay inay. Kung anong bili niya, sundin niyo na lang. Supulturero ka din lang naman. Dapat maging masunod supulturero ka. Para malayo marating mo. Ay, I did my best eh. But the best is not good to me. Tama ba yun? Hanep pa. English speaking pala tong supulturero nyo eh. Tuloy mo lang yan, marami mararating mo. Baka iniisip mo na lasinggero ang tatay ko. Hindi, no? Nakagawian ko na lang talaga na bigyan siya ng beer bago kumain. Ano niya na yan eh, parang ritual niya na yan. Bili muna siya bago magtanghalian. Pero tanghalian lang yan. Ano? Wala naman ako sinasabi eh. Kasi nung nabubuhay pa si Itay, kumbaga assignment ko na yun sa kanya na magdala ako ng beer bago siya kumain talaga. Kaya hanggang ngayon, hindi ko na naalis sa akin. Yun. Yun lang.
Kailan ka na mahihinto sa pagdadala ng beer dito? Wala lang, ginagawa ko lang naman yun sa pag-alala ko sa tatay ko eh. May masama ba doon? Baka kasi maging alcoholic si Pitong eh. Concern lang ako. Ano? Este, wala. Ika na? Tara. The topic of our debate is about the legalization of divorce. At mas mabuti kung may babae tayong representative. Hindi pa ho ako handa sa ganyan eh. Kailangan mo lang ng konting practice. Ma'am, kasi marami pa akong problema. At saka baka ma-mental block lang ako, may stage fright ako eh. At saka, pati, yung midterms, di ba malapit na? Ang dami ko pa kakailanganing asikasuhing papeles. Hindi ako makakapag-practice, mawawala lang ako sa sarili ko. Isang debater na lang ang kailangan ko. Sino bang kasama sa team na yan? Si Randolph Vinson at si Alberto Castro. Si Alberto? Halika lang practice na tayo. Ngayon na ba? Eh, Emily? You wanna dance? Alam mo, nailang kami nakasali ka sa team eh. Pero desisyon niya ni Miss Cordova. Wala tayong magagawa, kaya pag-igihan mo na lang. Pag natalo tayo dito, hindi tayo magkukwalify sa regional finals. Ang goal ng team ay umabot sa national championship. Alam mo, nung college days ng daddy ko, member siya ng national debate champion team. Kaya kung pwede, pag-igihan mo na lang. Hey, Alberto, nandito ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ng barkada. Oh, kala ko naman kung anong importante pinagkakaabalahan mo dito. Let's go. See you tomorrow, ah. Alberto, ano ba? Many people find themselves trapped in bad marriages. Are we saying na dapat nilang pagdusahan habang buhay ang maling desisyon na ginawa nila? With divorce, pwede pang magkaroon ng bagong buhay ang mga hindi nagkakaintindihan o incompatible couples. Siguro panahon na talaga para magkaroon tayo ng divorce bill dito Hello. sa ating bansa. Hi. Magkakaganon, baka malunasan Friend ang ko yung problema leader ng mga nung kabataan. debating team ng school Dahil ang natin. Si pinagmumulan Alberto ng Castro. mga insecurities talaga? ng kabataan Friend ko naman yung naka-block, ay ang yung kasama unhappy niya. childhood. Alam mo kung boyfriend mo si Alberto, ingat-ingatan mo Kaya yan para ha. sa akin, Patay ng patay dyan yung yes to kaibigan ko, divorce si law. Emily. Magandang hapon at maraming salamat. Galing. Everything boils down to family. Importante pa rin sa ating mga Pilipino ang pamilya. Kaya walang lugar ang diborsyo dito sa ating lipunan. Ma'am, medyo luma Marriage ng is point of hard. view nito, Kung no? hindi mo ito mapapanindigan, edi huwag ka na lang mag-asawa. Hindi na applicable, no? Good luck. Naku, nabablanko ata. Oh. Emily, ano ba? Emily!
Divorce. Sabi ng nanay ko, ang pag-aasawa raw ay hindi dapat nag-aaway, hindi dapat nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Dapat daw ang mag-asawa palaging nagmamahalan, nag-iintindihan. At ang mag-asawa ay hindi dapat hinahayaan na paghiwalayin ng kahit na sinong tao o batas. Na ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo. Na kapag naisubo mo na, napasok ka, at saka siya luluwa ulit. Ang pag-aasawa ay dapat panindigan ng bawat tao. Kung hindi ninyo kaya panindigan ng bawat isa, mas mabuti pa siguro wag na lang kayo magsipag-asawa. O kaya wag na lang kayo magpakasal. Ang sumatotal lang sinasabi ko, hindi ako konforme sa diborsyo. I'm sorry? Is that all you have to say? I'm sorry? Nablangko ko eh. Nawala na sa isip ko sasabihin ko, tsaka kasi hinawakan mo ako sa kamay eh. So kasalanan ko pa pala. Eh ginawa ko lang naman yan para palakasin yung loob mo. Ibang handating nun sa akin eh. Well, dahil sa'yo, eliminated na tayo. Kahit sa regional level din tayo abot eh. At dahil din sa'yo, pinagtatawanan tayo ng maraming tao. Bakit ka pa kasi sumali-sali, di mo naman pala kaya? Eh, nag-blackout nga ako eh. Yun nga yung nangyari. Mahirap bang itindihin yun? Nag-sorry na ako, di ba? Oh, ano pa? Ano pang gusto niyo gawin sa akin? Gusto niyo akong patayan ngayon din, ha? Kung bakit naman kasi napaka-trying hard mo. Sasali-sali ka, mali-mali ka naman. Alam mo, hindi dapat Emily ang tawag sa'yo eh. Ah, alam ko na. Ang dapat tawag sa'yo, mali. Sus! Okay ka lang? Ano ba sa palagay mo? Hindi. Alam mo pala eh. Nagkatotoo yung sinabi mo. Nagkalat ako dun sa annual debate namin. Ang mas nakakainis pa doon kasi yung chance ako na mapalapit ako kay Alberto, wala na. Eh, ang masakit pa doon, imbes na i-console niya ako, hinilahit-lahit niya pa ako. Imbes na sabihin niya sa akin, better luck next time, o kaya be prepared. Hindi eh. Inasal niya pa ako. Pangit, di ba? Kalimutan mo na si Alberto. Paano nga? Paano ko magagawa yung kung palagi ko siya nakikita? Malapit na matapos ang semester. Kagraduate na tayo. Di magkakaiwalay-walay na tayo. Pero alam mo, sana magkita pa rin kami. Pero gusto ko, pag nagkita kami, magkaiba na sitwasyon namin. Yung bang siya naman ang magiging obsessed sa akin. Pagkatapos hindi ko rin siya papansinin. Wala ka bang balak umuwi? Maam mo na, oh. Oh, pinapatayan na tayo ng ilaw. Tara na. Let's go. Sa makalawa na raw ako pumasok. Saan naman tayo pupunta? Mag-golf daw sila, Daddy. Sabayan na lang natin. Na, nood lang tayong sine. Okay. You're the boss. Emily, kailangan ko yung mga layout ng mga lumang ads natin for our Panty Shield account. Nakasave na lahat yung sa hard disk ko. Ikakopy ko na lang yung sa computer mo. Ay, nako, Emily. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag wala ka dito. Critical itong ad campaign na to para sa atin, Iha. Kapag nagustuhan nilang ating gagawing ad campaign, tayo nang gagawa ng lahat ng mga produkto nila. Ma'am, bulaklak po. May delivery. Aha.
Galing po kay Mr. Roger Santos. Dalhin mo na lang sa opisina ko at pakilagay na lang doon sa vase. Okay, ma'am. Sige. Oh, ba't nakangiti ka dyan para kang pusa nakakain ng loro? Wala lang. Ikaw naman kasi hindi ka nakakatanggap ng mga bulaklak na katulad niyan. Palibhasa, sub-sub ka sa trabaho, wala ka ng panahon para sa mga lalaki. Nako ha, kailangan, baka mapaglipasa ka ng panahon, Emily. Career muna bago boyfriend. Pero ba't nga wala kang boyfriend? May tsura ka pa naman. Ewan ko. Siguro kasi past life ko, man-hater ako. Ay nako ako, hindi siguro ako mabubuhay ng walang boyfriend sa buhay ko. Actually, hindi ako mabubuhay kung iisa lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya nga nandiyan ang mga lalaki, no, to keep life interesting. Talaga? Ma'am, si Mr. Marcelo ho, Bakit? Anong nangyari kay Larry? inatake. Anong nangyari sa taas? Nothing to worry about. Ano nangyari? May nag-away ba? Nahuli ba ni Mrs. Sinter na may kasamang babae o kaya lalaki? No. May isang babae doon, bata pa. Nakita ko nasa gilid ng roof deck. Mukhang tatalon ata eh. Ano? Magsusuicide? Bakit di mo pinigilan? Mukhang gano'n na nga. Alam mo kung gano'n na nga. Sana hindi ka napapakapalente dyan. Inakyatan niyo bagay at pinipigilan na rin siya, di ba? Kung pupunta tayo doon, hindi natin maabutan. Tumalo na yon. Kung gusto mo, punta tayo sa burol. Kung umalis na tayo nga, hindi nabutan natin yan. Halika na nga! Excuse me. Paraan. Excuse me. Miss, sandali lang. Iwanan niyo na ako, umalis na kayo. Di ba sinabi ko sa inyo, huwag niyo akong pakikialaman? O si, tayo pa masama. Pinapaalis tayo. O sige, pabayaan mo siya. Hayaan mo siya tumalon. Malay mo, nakakalipad dyan. Meron siyang pakpak. Oo nga, lumipad ka. Ay, hindi. Ano ba? Huwag ka naman nawala dyan. Huwag ka tatalon. Ay, hindi ka sa Dara. Halika na, bumaba ka na dyan. Sige nga, bigyan mo ako ng isang magandang rason kung ba't hindi ko to itutuloy. Life is precious. Life is precious. Life is hell. Hindi ganun yun eh. Alam mo ko ako sa'yo, bakit di mo muna subukang mabuhay ng mga 1-2 taon? Experience mo muna mabuhay, I'm sure magugustuhan mo yon. Sige na, please. Kung wala magandang mangyari sa buhay ko. Ipatuloy mo na yung pag-suicide niyan. Tuloy mo na! Go! Ay, hindi! Pagkatapos na ng 2 taon, tsaka siya magpakamatay kapag talagang walang nangyari sa kanya, di ba? Try mo na. Alam mo, life is beautiful. Give yourself a chance. Please. Anong trabaho mo? Sa ano ako? Advertising. Kaya naman pala ang galing ng convincing powers mo. Gusto mo pa sandwich? Ano ka ba? Gusto mo ba mabilaukan na ako? Gusto mo mamatay na ako? Halika na. Hanap tayo ng powers mo. Alam mo nang gulo ng babaeng to. Kanina gusto niya tumalon dito, magpapakamatay siya, basag ang bungo niya. Tapos may bilang ko lang, takot na. Woman na crazy. Ma, you know what? This is my second promotion in less than 1 year. I'm so proud of you. I know things are looking bright for me. Ikaw naman, Emily, kumusta na? Okay naman. May open na slot for senior copywriter. Sana swertehin. Alam mo, Emily, hindi ka naman kasi dapat umaasa lang sa swerte. Dapat talaga may cake ka para ma-promote. Qualified naman ako eh. Sinabi ko lang naman na sana swertehin ako kasi wala namang mapadrino sa akin. Are you insinuating something? Sinasabi ba na na-promote ako, ha? Dahil ano? Dahil meron ka naman. Meron akong Malakas malakas. defensive ka. Wala naman ako sinasabi ah. Baka naman talagang totoo na may malakas kang backer kaya ka na-promote. Ma, si Emily, oh. Tama na, kumain na kayo. Almusal na almusal pa lamang, nagbabangayan na kayo. Emily, uuwi ka ba ng probinsya ngayon? Bakit ho? May pag-uutos ho ba kayo? Wala naman. Kaya lang, iniisip ko na baka mas maiging sa 1 linggo ka na umuwi. Bakit ho?
Wala, tulad nga ng sinabi mo, di ba, may inaasahan kang promotion. Baka mamaya makasama pa kung mawawala ka ngayon. Napaka-miserable naman yung lipatan niyo, Nay. Ate, si Tia Elena naghanap ditong bahay na to eh. Sayang daw kasi yung kikitain yung pera kung paparentahan yung bahay natin. Mas may karapatan tayo sa bahay na yun, Nay. Kung tutuusin sa atin naman talaga yung bahay na yun, kung hindi naman namatay na maaga si Itay, ah. Anak, wala na tayong magagawa. Lagi naman kasi ganyan na sinasabi niyo, eh. Meron yung isang linggo na pala kayo nakatira dito, hindi niyo man lang sinasabi sa akin. Hindi pa ako umuwi, hindi ko pa malalaman. Kaya naman pala ayaw kong paalisin ng Tia Elena dun sa bahay niya, eh. Pabayaan mo na, anak. May naitulong din naman sila sa atin eh. Ano bang nangyari sa Rambo? Yan. Mahina na kumain. Tsaka, tandaan na kasi. Mahina na yung mata. Di na makitang mabuti. Buti pa aso. Tumatanda naman yung pinagkatandaan. Di kagaya ng mga mag-inang kasama ko sa bahay. Diyos ko, daig pa autistic. Yung banda doon, oh. Oh, kumusta na inay mo? Kinakausap ka ng mama, ba't di ka sumasagot? Bakit hindi niyo sinasabi sa akin na pinaupahan niyo na sa ibang bahay? Hoy, Emily, huwag kang magtataas ng boses. Ba, marunong ka na magsasagot ngayon, ah. Porque nagtatrabaho ka na, malakas na loob mo. Hindi yun ang pinag-uusapan natin dito, tita. Pinag-uusapan natin kung bakit mo pinailis ang nanay ko sa bahay na meron silang karapatang tiran. Sino may sabi sa'yo niyan? Di ba dapat ang tatay ko magmamana ng bahay na yun? Ang problema nga, namatay agad ang itay mo. Nasa pangalan ko ang titulo ng bahay at lupang yon. Alam mo kung ano masakit, tita? Masakit na yung mga taong inaasahan mong tutulong sa'yo. Sila pa yung mga taong mang-aabuso sa'yo. Pinakamasakit sa lahat. Yung sekreto niyo sa akin to. Ano ngayon ang gusto mo mangyari, ha? Alam mo kung ayaw mo ng palakad ni mama, pwede ka namang umalis dito eh. Anytime. Emily? Sandali lang, iha. Naging praktikal lang ako. Sayang din naman ang kikitain ng bahay at lupang yon. Tsaka ang alam ko kasi dadalhin mo dito ang nanay at kapatid mo, di ba? Hindi, tita. Masakit kasi doon yung hindi niyo sinabi sa akin kagad eh. Sana umpisa pa lang, pinagtapat niyo na sa akin yung totoo, di ba? Wala naman ako magagawa kung yun ang gusto niyo eh. Ayoko lang kasi nakakapag-isip ako ng masama sa inyo. Alam mo, napaka-positive ng dating ni Miss Carla kanina eh. Feeling ko, makukuha ko na yung promotion na hinihintay ko. Makukuha ko na yung posisyon ni Mr. Marcelo. Alam mo, hindi ka naman sobrang excited dyan dahil dyan hindi ka na nakakain. O sige, nabubulol ka na eh. At kainin mo na, para naman na baka. Alam mo, ikaw ang labo mo rin eh. Ang dami nagugutom ng mga bata ro sa Afghanistan. Ikaw, tira ka ng tira, tira ka ng tira, tira ka ng tira. O, ito na, kainin mo na, kainin mo na, kainin mo na. Ano na nga yan? Sasayang ka, nagsasayang ka. Isipin mo na lang, kapag na-promote na ako, magagawa ko na yung matagal ko nang gustong gawin. Dadali ko na sila inay dito sa Maynila. Excuse me? Pwedeng kainin ko pa to? Kainin mo na, ito na. Pati yung ketchup, kainin mo na rin. Para ka namang di lumamon eh. Hoy! Sa totoo lang ha, nagpa-fasting ako. Hindi ako kakain ng tinawin si Binyagan. Kaya lang masyado madalas yung taong yun eh. Itigil ko na, kakain na lang ako. Wait, tissue ha? Wala na. Wala na. Thank you. Ay, nga pala, lalabas kami ng mga kaopisina ko mamaya. Oh. Sama ka? Ano ba yan? Libre ba yan? Sama ako, libre yan. Magdi-disco kami, no? Disco? Oo. Ano mapapala nyo dyan? Papadyak-padyak kayo ng paa, patrabol-trabolta kayo. Wala kayong mapapala dyan. Disco laos na yan, no?
Sigurado kung ayaw mo sumama. No way! Paano ba naman si Emily hanggang dito nagtatrabaho? Marami naman kayo na sa'yo trabaho. So, ano ba akala mo sa akin, ha? Slave driver? Hindi naman kayo slave driver eh. Dancer killer kayo eh. Alam mo, Miss Carla, kanina pa tayo sumasayo dito eh. Alika, mupo na tayo. Sige, mauna muna kayo. Nag-enjoy pa ako eh. Hi! Carla, Hi, Philip. sino yung kasama mo? Tahimik. Parang wallflower. Pero, ganyan ang type ko. Ganun ba? Halika, pakikilala kita. Hi there. Hi. Emily, I'd like you to meet Philip. Philip, this is Emily. How are you? Fine. O sige, maiwan ko muna kayo. I'm going to the little girl's room. Okay. Excuse me. Carla, Oh. love. Hi! Sorry I'm late. It's not too late to join the party. Come, halika. Sure. So, anong trabaho mo? Copywriter. Do you like your job? Oo naman. Eh, mahirap naman magtrabaho na hindi mo gusto yung ginagawa mo, di ba? Cool. Lester, I'd like you to meet Roger. Roger, this is Lester. Siya yung best friend ni Emily. Junior copywriter namin. Meeting you, pare. Ah, Dami mong partner, ah. syempre, ikaw na maging hari dito ng dance floor eh. Emily! Ha? Si Emily nasan? Andiyan lang yun. So, saan mo gusto mamaya? Ha? Like, where you wanna go? Eh, hindi pa naman ako nagugutom eh. I'm not talking about going out for a snack. Ibang gutom ang sinasabi ko. Sandali ah. Slightly mabilis ka dyan eh. Promeno ka nga sandali. Hindi ako naniniwala sa pakeme-keme. Pero tiyan agad. Kung type mo ko, tara. E-type kita. Kahit one night stand lang. So, your place or mine? Both. You mean, after my place? Sa'yo naman? No. I mean, you go to your place, I go to mine. Okay? Go, Lester! Hello? Okay. Emily, tawagan mo si Carla sa office niya. Okay. Okay. Morning! Wow, you're looking really good, Iha. Really ripe for love, huh? By the way, I'd like to introduce you to our new office mate. Emily, this is Alberto Castro. This is Emily. He's just left the Garcia & Garcia firm to join us. Alam mo, parang nakita na kita somewhere. Sometime. Di ako yun. Mali ka. Well, oo nga. Siguro nga. Mm-mm. For his first assignment, I'm still looking at several options. Pero sana maging magandang teamwork nyo. Teamwork? He's going to be a junior copywriter katulad mo, Emily. Hindi mo pa siya pwede bigyan ng ibang posisyon? Ano? Vice President o kaya Chairman of the Board? Manda na naman ang pagkalokaret mo. I have to go. Marami pa akong gagawin eh. Sandali. Alam mo, pamilyar talaga yung mukha mo eh. Alam mo, kilala kita. Debating team nung college. Iba yung hairdo mo ngayon eh, and you look a lot prettier. Wow! For a change, may nasabi ka rin maganda. So, magkakilala na pala kayo. Unfortunately, yes, Miss Carla. What a small world. O nga ho eh. College days pa kami magkakilala niyan. Sa campus kasi namin tawag sa akin, Emily, hindi Emily. Hindi kita tinawag ng ganun, ha? Paano mo naman ako tatawagin na gano'n ay hindi mo naman alam pangalan ko?
Ay nako, mukha yata magkakaroon ng malaking gera sa opisinang ito. Ay, naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Mahaba ho pasensya ko. Pero kilala ko rin si Emily. At mukhang alam mo na yata ang ibig sabihin nun. Hi. Siguro naman matutuloy na. Ang ano? Yung golf natin nila Daddy, mga 5 o'clock daw sa Wakwak. Uy, bago to ah. Bagong dating? May tinatanong ako sa'yo. Tere, I can't. Hindi ako pwede. May client call ako eh. May brainstorming kami tungkol sa bagong account ng agency. Tsaka, Tere, yung katawan ko hindi pang golf. Kung football sana, pwede. Kahit anong oras, kahit kailan. Ano ka, bali? Ang lulutong na ng mga tuhod ng mga daddy natin, no? At saka ang tagal-tagal na natin pinaplano tong pag-golf ng sama-sama. Ikaw lang ang missing link. Hindi namang weakest link, ano? Goodbye. Nagbiro ka pa? Ang cute mo talaga. Hindi, Tere. Marami lang talaga akong trabaho ngayon. Tsaka, lalo na ngayon, kakalipat ko lang. I have to make a good impression. Kanino dun sa mga magagandang babae sa agency nyo? Ayan ka na naman, ha? Nagkukulay berde na naman yung mga mata mo. Mag-ingat ka. Malapit na kitang mahuli. At tandaan mo, pagtatagpuin ko kayo ng babae mo sa harap ko. Oo nga pala, Tere. Anong oras mo gusto mag-early dinner mamaya bago ko i-meet yung client ko? Iniiba mo usapan eh. Naniniguro lang kasi ako. Kasi nung isang araw, ako pumili ng restaurant, hindi ka naman kumain. Nabago na yung usapan. Kasi hindi ko gusto yung pagkain dun eh. Yung steak nila, ang kunat-kunat. Mas makunat pa dun sa swelas ng jogging shoes mo. Tapos yung Four Seasons juice nila, out of season ng lasa. Well, kung ayaw pa mag-early dinner, tutuloy na ako. O paano? Kailangan ko pa umuwi eh. Okay lang? Sige ah. Hindi okay. Give me time to reconsider. You're late. I'm so sorry, RS. Medyo matraffic kasi eh. Hindi dapat nag-helicopter ka na lang. Gabi kasi kaya hindi pwede ang chopper. Alam mo palang traffic eh. Di dapat, bigay ka ng allowance. Lintik lang ang walang ganti. Hello? Tara. Asa ka? So, gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo? Matagal-tagal na rin ko ikukumpara sa iba. Yung iba kasi, 2 weeks lang tumatagal. Pag feeling ko kasi wala nang pupuntahan ng relasyon, tinitigilan ko na. Ganyan? So, ibig sabihin nun eh, hindi ka seryoso sa boyfriend mo ngayon? Hindi naman. Sa bagay sa tingin ko siya na rin ang para sa akin. Pakiramdam ko magpapakamatay ako pag nawala siya. Ikaw naman magkwento. May boyfriend ka ba? Wala? Para meron akong crush. Sa office namin siya. Actually, yung crush ko ngayon, college pa lang kami, crush ko na siya. Pero siya yung pinakamalaking sad experience na binigay sa akin. Kaya pinilit ko siyang deadmahin. Pero pa ako na yan actually eh. Kaya lang, kita kami uli. Kaya, parang, ewan ko. Narinig yung feelings mo sa kanya. Gwapo siguro at mabait. Gwapo, oo naman. Mabait, hindi ko alam. Pero matangos sa ilong. Moreno. Medyo mature na konti. Pero baby face. At saka magandang umiti. Kapareho pala yun ng boyfriend ko eh. Ganito na lang, exchange deal tayo. Papakilala ko sa yung boyfriend ko. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Sige. It's a deal. Okay. Uy, teka lang. Favorite song ko yan ah. Halika sayaw tayo. Ayoko nga
ano, ayokong sumayaw dyan. Mamili tayo ng cute guys, tapos slow drag tayo. Ay, naku, ayoko. Sige Ayoko na. sumayawan sa'yo. Eh, kunin pa ako sa kusina. Ina, ikaw ang bahala makapag-sweetan dyan. Mang Ariel. Mang Ariel. Kayo pala, Ma'am Emily. Good evening ho. Good evening. May kukunin lang ako sa loob. May tao sa loob. Nag-overtime ho yata. Okay. Sige ho. Hi. Hay, kapag may bagay akong hindi magawa, parang nalilito ako eh. Parang hindi ako mapakali. Kailangan matapos ko to kaagad. Di ba overdue na itong ginagawa ko? Nakakonsensya ka naman. Habang nag-good time kami, andito ka nag-overtime. Bakit? Saan ba kayo nagpunta? Sa disco. Tinawagan lang ako ni Ma'am Carla kasi may pinapakuha siya sa akin dito. Buti lang tinawagan niya ako. Kung hindi, nako, I'm sure out of place na ako sa diskuhang yun. Sisimula na sila magpatugtog ng mga senting kanta eh. Wala lang saysay kasi wala naman akong kapartner. Gusto ko magsayaw. Wala naman akong kasamang lalaki. Kaya, dead na na. Buti rin yun, intusan ako. Hindi problema yan. Kapag gusto ko mag-isa, dito ako nagpupunta. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagpunta dito na may kasama ako eh. Talaga? Galing mong bola, no? Ilang babae na bang nabubola mo sa mga ganyan mo? Pero hindi, effective naman kasi. Muntik-muntik na ako maniwala sa'yo. Nasa sa'yo yun kung maniniwala ka o hindi. Eh ikaw, meron ka bang pinupuntahang gusto mong ikaw lang mag-isa? Ano ka ba? Siyempre may pinupuntahan din akong lugar, no? Actually, napupunta ka din doon eh. Nung college pa tayo. Saan dun? Doon sa, sa football field. Di ba doon kayo nagpa-practice? Nandun ako palagi, lalo-lalo na kapag halimbawang nakapatay yung mga ilaw. Parang napakatahimik ng lugar na yun, walang magulo. Napaka-romantiko mo pala. Hindi na uso romantiko ngayon eh. Talaga ah. Well, yun ang akala mo. Para kanina yan. Para sa'yo. Thank you, gift ko to sa'yo kasi ang dami-dami mo nang binigay ng mga CD sa akin. At saka ayoko namang isipin mo na wala akong utang na loob, no? Sabihin mo, hindi ko naman din fresh yung mga gift mo sa akin. Para sa'yo yan. At saka yung kakamal yan. So, ayan ah. Thank you ah. Hi. Hi. Ano oras darating ang mga models? Mga 10 o'clock pa. Mga 1 oras pa. Si Lester. Iniwan ko na sa bahay, maaga ako umalis para hindi na ako mabutan. Ah. Kay RS naman sasabayan. Maabilidad naman yung kaibigan mo eh. 1 hour? Oh. You still have enough time for you to run over that. Iyan yung proposal ko para dun sa account ni RS. Para dun sa liner? Okay. Then give me 30 minutes. Mababasa ko na to. Okay. So? 30 minutes na. Ano nang desisyon na inampalan? Well, it's quite good but But, not good enough? hindi naman. Pero pwede natin suntukin at batuhin para mas maging effective lalo. Okay. E di, iwan ko na lang yan sa'yo para may kopya ka. Okay.
Mukha naman siyang workable eh. Pasok, 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 pasok. Don't be shy. Yun. Ay, nako, tignan mo nga yung mga lalaking yan. Mga loko-loko, enjoy they're salivating like dogs. Tignan mo nga to si Lester. Kala mo siya yung kliyente natin, eh, nagbimuran lang naman yan dito. Oh, ano yan, tol? Hanggang ganyan lang yan? Oo naman eh, nag-audition lang yan eh. Ang ibig mo sabihin, hindi mag-all the way yung mga yan? Mahilig ka pala sa aso. Oo naman. Alam mo, mayroon akong aso sa probinsya namin eh. Hanggang ngayon, alaga ko pa. Mula elementary, aso ko na yun. Ano, gusto mo nang palitan yung aso niyo? Hindi ah. Alam mo, habang nabubuhay pa yun si Rambo, hindi ko siya papalitan. May ugali kasi ako na kahit na gano'n nakatagal sa akin ng isang bagay, never kong pinapalitan. Stick to one ako, no? Ano nga pala yung aso mo? Lalaki o babae? Rambo nga, di ba? Eh, di malamang lalaki. Oo nga pala. Mhm. Oo, ito. Akala ko ba workable naman? You have to come up with another concept. Mabuti rin maraming pagpipilian. Okay. Babalik lang ako sa square one. Eh, gano'n naman talaga trabaho natin, di ba? Let's go. Ate! Nadja! Okay lang. Nahihiya ako eh. Kaya mo yan. Ano, bagay ba? Oo nga eh. Ganda eh. O yan ah, may bago ka ng collar. Kulay blue. Si Inay. Andun sa palengke, sabi niya bibili ka niya ng, ay yung mga ano, panluto para sa paborito mong ulam. Working mo na ba yan, ate? Pogi ah. Ano ka ba? Hindi naman importante kung pogi, ano? Basta sa akin, yung responsable at yung makakasundo ng Inay. Sabi ko nga eh, okay naman eh. Tinamamukha naman magkasundo sila ni Inay, di ba? Makakalapit ho ba ako sa inyo pag nagkaroon ako ng problema kay Emily? Oo naman. Pero, hindi ako makakasiguro na matutulungan kita, ha? Alam mo kasi ang si Emily, meron niyang sariling pag-iisip. Eh, papapayuhan ko siya, pero sa bandang huli, siya rin ang magdidesisyon para sa sarili niya. Okay na ho sa akin yun. Bakit? Meron ka bang nakikitang problema na darating sa inyong dalawa? Hindi naman. Baka kutob ko lang ate kasi, di ba baka kapag nag-asawa ka na, hindi na ako makatapos ng college. Ano ka ba? Patatapusin kita, no, Diyos ko. Kahit na ilang kurso pa yung kunin mo, patatapusin kita. Pangako ko yan sa'yo. At saka isa passive naman kapag nag-asawa ko eh. Hindi ko natutupad yung mga prinamis ko sa'yo, di ba? So, ayan ah. Oo naman. Sige, okay. Tara na, punta Sige na. natin si Inay. Aba, mukhang napahaba conference niya, Nay, ah. Hindi, nagkwentuhan lang kami ni Alberto. Abat, nakapagluto na pala ako. O anak, maghain ka na. Opo. Sige po, Nay. Nagpalit ako. Pinagpawisan kasi ako eh. Tumulong ako sa pagluluto kasama ng nanay mo. Akalain mo bang sa 3 oras? Alam mo, nakilala ko yung nanay mo. Alam mo, ang tagal-tagal nyo nga nag-usap ng Inay, eh. Yun nga eh. Yun nga yung napansin ko, parang nagmamahalan talaga kayo. Alam mo, kahit wala na itay mo,
Mas buo pa yung pamilya mo kaysa sa pamilya ko. Bakit mo nasabi yan? Buti pa kasi ikaw eh. Nakakainuman pa itay mo kahit patay na. Eh ako yung daddy ko kahit kailan hindi ko nakainuman eh. Ito naman. Kung magsalita ka, parang hindi ka man lang nakalapit sa daddy mo. Parati naman kasi siyang wala eh. Puro na lang negosyo. Pero para siya ang nagpapatakbo ng buhay namin eh. Para kaming the remote control. Oh, hindi ba dapat gano'n naman talaga yon? Siya ang padre de pamilya eh. Pero pag umabot ka na sa tamang edad, dapat hayaan ka na mabuhay ng sarili mo. Alam mo, ito kailangan ko napasok sa trabaho dahil sa daddy ko. Kabalkada niya yung may-ari na ad agency. Kaya rin ako mabilis na promote dahil din sa daddy ko. Alam mo yung gusto kong patunayan sa kanya that I can make it on my own. Ay, nako, basta importante hindi ka pa nababayaan ng daddy mo. Parang hawak niya ako sa leeg eh. Ang hiling ko lang naman sa kanya, yung wag niya masyadong higpitan. Dahil nasasakal ako. Alam mo, siguro ang tatay ko kung nabubuhay pa yan hanggang ngayon, hindi ako ipitan yan. Isa naman ang hinihiling yan sa akin palagi eh. Gusto lang niya, makita ako ng lalaking talagang magmamahal sa akin. At sana raw, kahit paano, meron pa rin siyang kahit na 10% na opinion niya. Yun lang. Pasado kaya ako sa itay mo? Pwede. Pero 10% lang yun. Ang tanong, kung pasado ka sa akin. Paano ko malalaman kung pasado ako sa'yo? Naman kising-kising na yan, oh. Natutuyo-tuloy na lamunan ko. Kailan makainom tuloy ako ng bira? Alam mo, nakakainis talaga. Yung boyfriend ko, hinahanap ko, hindi ko mahagilap. Ikaw naman, hinahanap din kita, hindi kita makontak. Pasensya ka na, umuwi ako sa probinsya namin, dinala ko inay ko eh. Sabi pa kasi kayong nawala eh. Tawa nga ako ng tawa. Nisip ko tuloy, magkasama kayong dalawa. Sino magkasama? Eh di kayo nung boyfriend ko. Paano naman mangyayari yun? Alam mo kasi, Emily, maraming imposibleng pwede mangyari. Ako ba? Kasama ko, yung ka-office mate ko na kinikwento ko sa'yo. Yung crush mo noon pa? So, ano nangyari sa inyo? Wala. Ganun pa rin. Pero pang lumilino na ng konti kasi malaki na yung pinagbago niya eh. Dati kasi hari na kayabangan yun eh. Nagpo-post na ba siya? Hindi pa. Ayaw ko namang umasa eh. Correct ka dyan. Kaya ako, I live by the day. Let tomorrow wait for tomorrow. Kamusta naman kayo ng boyfriend mo? Kung sa inyo lumilinaw, sa amin naman lumalabo. Paano naman kasi? Feeling ko may pinagkakaabalahan na siyang iba. Naiinis na ako sa kanya. Speaking of the devil, nandito na pala siya. Gwapo rin yung gago, pwede mo na rin pagtsagaan. Alberto, this is Emily. Emily, this is Alberto. Hi. Is something wrong? Ha? Wala. So, Emily, ano masasabi mo sa boyfriend ko? O ba't bigla kang tumahimik? Alam mo, ang ingay-ingay niyan kanina. May sinasabi siya sa akin na crush daw niya sa opisina nila. Eh, biglang naputol dahil dumating ka. Excuse me? Kailangan ko munang... Out the room. Alam mo, huwag ka na magpaganda kasi hindi mo maagaw sa akin si Alberto eh. Loka-loka. Sige. Bilisan mo lang ha, baka hindi mo na kami abutan dito. Tara, let's go. Ano? Eh baka bumalik pa si Emily dito, no? Hindi na babalik yun. Bakit? Dahil nabisto ko na kayo, ganun ba? Dahil na-set up mo na kami. Alam mo, Alberto, hindi naman masama ang loob ko kay Emily eh. Dahil hindi naman niya alam na boyfriend kita. Pero sa'yo, umuusok ang galit ko.
Kailangan mo? Pahiram, ha? Akala ko, yung mga love triangle niya sa pelikula lang nangyayari. Hindi ko man alam na pwede pala mangyari sa tunay na buhay. Mas masakal pa pala. Bakit nangyari na ba sa'yo? Eh, sinong katriangulo mo? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko siya yung best friend ko? Si Lester? Hindi si Lester, no? Best friend kong babae. Aber, sinong katatsulok mo? Yung junior copywriter mong bago. Si Alberto? Huwag mo na i-post. Huwag mo na isigaw. Alam ko naman eh. Paano nangyari yun? Akala ko ba galit na galit ka sa kanya nun? Kala ko rin eh. Siguro nakulam ako. Ang ibig sabihin, actually gusto ko lang gumanti sa kanya eh. Kumbaga, gusto ko lang siya respakan. Hindi kasi ako pinapansin nung college kami eh. Kaya mas maloob ko sa kanya. Kaya lang maliin. Tulak na bibig. Kabig ng dibdib. Kadevelopang kami. Pangit, diba? Ito yung table ni Mr. Alberto Castro. Thank you. Welcome. Alam mo, dapat ikaw nilulubog ko sa beer, hindi yung cellphone mo eh. Sa bagay, hindi ka man lang giginawin. Mas malamig ka pa sa yelo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkakaintindihan na kayo ni Emily? Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Kayo tuloy na tsempohan. But I really feel bad doing that to Emily. Tere, you were cruel to her. Teka nga, sino ba may kasalanan sa atin? Sa akin wala kang kasalanan, pero kay Emily meron. Itinuring ka pa naman yan tunay na kaibigan. Ano bang gusto mo mangyari ngayon? Anong klaseng tanong yan? Sagutin mo muna ang tanong ko. Isa lang naman yung problema eh. I just don't believe in a marriage that is set up by parental agreement. Huwag kang matatawa, pero yun din ang feeling ko eh. Ano? Hindi kasi tayo compatible. Sandali. Paano mo nasabi yan?
Paano naman kasi? Lahat ng interests ko, lahat ng gusto ko, ayaw mo. Bungee jumping, scuba diving, rock climbing. Sorry Hindi ko talaga masakyan yung mga hobbies mo eh. Eh kaya nga incompatible tayo eh. Pag incompatible ang dalawang tao, anong dapat gawin? Di paghiwalay yan. Na matagal mo na sigurong gustong sabihin sa akin. Pero hindi kita pagbibigyan, dahil uunahan na kita. Let's split, Alberto. Seryoso ka? Ikaw yung nakikipag-break, hindi ako? Oo, kahit masakit din. Kaso ano magagawa natin? Wala naman pupuntahan tong relasyong to. Magkalayo tayo sa lahat ng bagay. Just never expected that from you. Napakabata mo pa kasi. Matanda na ang isip ko. Baka meron ka pa ibang gusto sabihin. Sabihin mo na. Mahalin mo si Emily. Magkakaiyakan pa ba tayo dito? Sige na, marami pa akong gagawin. Hello? Hello, Emily? Ito nga. Si Lester to. O ano? Asan ka? Ito, nasa ospital ako eh. Si Trey kasi. Ha? Bakit? Ano ginagawa niya dyan? Huwag mo sabing tinuloy niya yung pagdarna niya. Hindi. Naaksidente. Bakit? Anong nangyari? Eh kasi ganito yun eh. Sinusundan ko siya, nasa taxi ako. Tapos bigla na lang bumangga yung kotse niya eh. Bumangga o binangga? Yung kasing taong yun, grabe na yun eh. Tsaka nakuha ko pala tong cellphone niya doon sa pinangyarihan. Sa ospital ka ba? Mag-usap tayo. Wala tayong kasalanan ng dalawa. Hindi ko alam kung bakit nagawa ni Tere yun. Maayos naman yung usapan namin. Siyempre, hindi papakita na nung masama ang loob niya. Diyos ko naman, sa dami ng mga naging girlfriends mo, hindi mo pa alam kung kailan nasasaktan na isang babae? Ay, nako. Kahit na anong sabihin mo, nagigilty pa rin ako. Dahil alam kong baka isa ako sa mga dahilan kung bakit kaya naghiwalay. Di tanongin mo siya pag nagkamali na siya. Pagdasal mo na magkamalay siya. Hello? Direto. Oh. Tere, Asan ka? sa football field. Saan ba ako nagpupunta kapag namang problema ako? Oo nga eh. Nagkamalay ka, ako pagad ang inisip mo. Bakit di kaya tumawag ka muna ng doktor o kaya ng nurse para sila ang pumunta dyan sa'yo, di ba? Mamaya na yun. Ano? Punta ka muna dito. Ay, anak ko, bukas na. Bukas na kita pupuntahan. Maaga Oo, siya. Sige na, babu. Makalukang to. Kagad ang tinawagan. Kagad ng telepono. Hindi kaya parang mas nakaluka ako at iniwak siya doon mag-isa. Kasi sabi niya sa akin, bago nangyari yun, kakabreak niyo lang. Swerte naman niya kung magpapakamatay ako dahil sa kanya. Eh ano man ang gusto mong isipin namin? Naalala mo ba? Nagkakilala tayo dahil tatalong ka mula sa rooftop?
Excuse me, no? Hindi man ako magpapakamatay nun eh. Gimmick ko lang yun. Alam mo naman ako, luka-luka. Tsaka, alam mo yun, craving for attention, kulang sa pansin. Eh ano nga, kung hindi talaga yun yung dahilan mo, bakit mo ginawa yun? Kasi nagda-drive ako. Tapos may nag-text sa akin. Eh, nag-text back ako. Tapos, hindi ko nakita yung pader. Ayaw umilag ng kotse. Ayaw rin umilag ng pader. Pagising ko, nandito na ako. Sigurado bang okay ka lang? Hindi ba na-apekto niya kokote mo? Siyempre naman hindi. Kaya huwag ka na mag-guilty. Maayos naman yung breakup namin ni Alberto eh. Sa'yo na yung gagong yun. Tsaka, pinlano ko naman talaga lahat to eh. Ano plano? Yung pagkakakilala natin? Nung una kasi nagsiselos ako kaya kinaibigan kita. Pero after that, I realized that you're the right girl for Alberto. Alam mo, Tere, pakiramdam ko, dapat magalit ako sa'yo eh. O kaya, magtampo man lang. Ikaw naman, what's a little betrayal between friends? Alam mo talaga tinamaan niya ang utak mo, no? Kaya nga luka-luka eh. Kung sa bagay, konti lang ang taong kagaya mo. Tama lang din na nagkakaibigan ako luka-luka. Galing ako sa ospital. Okay na si Tere. Nagkamalay na siya. Hindi nagkatotoo rin yung dasal ko. Ano, magaling na siya? Anong sabi? Kung minsan naman pala nagsasabi ka ng totoo eh. Congratulations. Kasi naman ikaw eh. Ngayon, absuelto na ako. Sa inyong dalawa? Kaya Tere siguro oo. Pero ako? Ewan ko, pero ang lakas-lakas ng kutob ko na meron ka na namang hindi magandang gagawin eh. Kailangan niya na magpahinga, Emily. Matanda na siya. Halos bulag pa. Nakakapanghinayang lang kasi matagal na sa amin yung aso eh. You've got to let him go, Emily. Papahabain natin ang buhay niya. Mahirapan lang siya. Wala na tayong magagawa. Para kay Rambo yun eh. Hindi. Matagal ko nang kilala yung asong yan eh. Para isang injection lang, mawawalan siya kagad. Ano ba kasalanan niya para lethal injection siya? Lester, hindi naman lethal injection eh. Mercy killing. Si Mama lang kasi pinapunta pa dito yung babaeng yun. Alam niyo, sabi ko nga, hindi naman natin kailangan dito si Emily, di ba? Baka siya pa nga ang dahilan kung bakit binagyo tong party ko eh. Ay naku guys, alam niyo ba, yung pinakabagong milagrong ginawa ng babaeng yun. Buti tumating ka, sabi ni Tita Elena, nasa probinsya ka pa. Ay nako, kung alam ko lang na maghahanda, hindi na sana ako nagpunta dito. Nang agaw ng boyfriend ng pinakamatalik niyang kaibigan. How cheap, no? Pero hindi naman ganyan si Emily ah. Bakit? Nakasama na ba siya sa isang bahay? At alam niyo ba ha, yung kaibigan niya, nag-attempt mag-suicide dahil na heartbroken. Pilar! Oo, nandito na palang traidor na kaibigan. Hindi totoo yan. Alam mo ba kung ano sinasabi mo? Bakit? Nakukonsensya ka na ba? Nahihiya ka na ba sa mga kalandian pinagagawa mo? Eh, gaga ka pala talaga eh. Emily! Ano ba talagang problema mo sa akin, ha? Mula nung araw na tumira ako sa inyo, hanggang ngayon, wala ka ibang ginawa kundi busitin ako. Wala ko ibang magawa kundi pagtiisan ka. Pasalamat ka malaki respeto ko sa nanay mo. Hindi mo ba napapansin? Pagka mahalas-mahalas ng birthday mo, inuulang ka. Karma tawag dyan eh. Ano ba sinasabi mong inagaw ko? Sino bang inagaw ko kanino? Ay naku pinsan, huwag ka na magtanga-tangahan. Sino pa? Di si Alberto.
Alam mo, Pilar, pinabibili mo talaga ako. Ang haba-haba ng pasensya ko pero napipikon mo ko. Uy, napipikon ka na? Alam mo, ganyan talaga eh. Masakit kasing katotohanan. Kaya alam mo, kahit yung mga naging past boyfriends ko, hindi ko na tinangkang ipakilala sa'yo. Kasi baka ahasin mo rin eh. Kung nagawa mo nga sa pinakamatalik mong kaibigan, sa akin pa kaya. Alam mo kung anong problema mo? Hindi mo alam kung kailan kahinto nakakadakdak mo eh. Siguro mas maganda kung tutulungan kitang huminto. Emily, ano yan? Bakit mo sinuntok ang pinsan mo? Eh dapat nga kayo sumuntok dyan eh. Dapat noon yung pa sinuntok yan para noon pa lang tumigil na bunganga niya. Anong nangyayari sa'yo? Siguro sa sobrang tagal ng pagtitiis ko sa inyo mag-ina, natauhan na ako. Siguro hindi naman masama kung nanay ko naman at kapatid ko naman yung intindihin ko, di ba? Okay, maglala. Bukas wala na ako dito. Hindi niyo na ako makikita kahit kailan. Baka naman sabihin niyo sa akin wala akong utang na loob eh. Marami naman kayo naitulong sa akin kaya maraming salamat na rin. Pero I'm sure naman, hindi niyo naman ako tutulungan kung hindi ako pinagbili ng lola, di ba? Kaya kay lola ako may utang na loob. Hindi sa inyo. Tara. O nga pala, tomorrow you'll be presenting your promotional concepts. As you know, the position of head copywriter is up for grabs. So, the result of your presentation will be critical. Good luck to both of you. Magpahinga na kayo. I want you both fresh and sharp tomorrow. The success of one is the success of the other. Kaya dito walang talo, Emily. Kahit na anong mangyari, pareho tayong panalo, okay? Maybe this is the best time to tell you. I love you very much, Emily. Mahal din kita. Hal na mahal. Talaga, malaki na ang pinagkaiba ng Pilipina ngayon kaysa Pilipina noon. Alam niyo kung papansin ninyo, ang mga Pilipina ho ngayon ay talaga naman ho aktibo na sa iba't ibang klaseng larangan ng buhay. Mapa arts and culture, mapa sports, mapa negosyo, at kung papansin din po ninyo, dahil sa paggawa nito sa kanilang araw-araw na buhay, ay talaga namang napapagod po sila, at kung pagpawisan sila ay talaga namang todo-todo. Ngayon, paano ho nila mapapanatiling fresh ang kanilang pakiramdam? Ito na. Lavender Panty Shields. Ipapakita po natin opening shot ng isang basketball court na may naglalarong isang lalaki. And then after that, ipapakita natin na may babaeng papasok. Pwedeng itong babae ito hindi masyadong kagandahan para makuha natin yung target market nating mass appeal. After that, i-challenge ng babae yung lalaki na maglaro sila ng basketball. Well, in other words, natawa yung lalaki and then they go on with their fight. To make the long story short, mananalo yung babae. Then, ipapakita na natin yung fonts natin na medyo siguro mas maganda kung ilalagay natin sa konting mas edgy parts ng fonts. Lalagay natin for the new woman. Then, they go out of the court. Doon pa lang natin i-reveal na mag-boyfriend sila. Then, that's the time na ilalabas natin ang product shot ng ating panty liner. Feel fresh even after an exhausting workout. Lavender Panty Shields. The only panty liner for the woman with an active lifestyle. Thank you. Especially today, a woman's role in the society is not only confined to home. The modern woman must face challenges in the workplace as well. This ad campaign highlights the role of a modern woman, not only as a wife, a mother, or homemaker, but also as a co-worker, an employee, or a management official. We open a commercial showing a professional woman at work. She's been at the office
the whole day. She's satisfied with her job. But then we see the same woman again, going home to resume her role as a fully fledged mother and wife. She cooks dinner for her children, helps her kid with their homework, and she even spends quality time with her husband. And because of the Panish shield that she uses, she is assured of the feeling of freshness and satisfaction throughout the day, whether at home or at work. And at the end of the commercial, our endorser will say, with lavender panty liners, you can feel freshness and you can do everything you want all day. Emily, wait! Anong ginawa mo? Emily, let me explain. Akala ko ayaw mo na dun sa konsepto na yun eh. Okay, kaya mo ginamit. Hindi ka man lang nagpaalam? Kaya pala sinabi mo sa akin na hindi pa okay yung proposal ko dahil gagamitin mo. Alam mo kung ano yan? That's dishonesty, Alberto. Emily, isinalba ko lang yung concept mo. E di gawin natin shared credit, problema ba yun? Hindi na pinag-uusapan natin dito. Kundi prinsipyo, alam mo kung ano ka, magagamit ka eh. Emily, hindi totoo yan. Ginamit mo ako, Alberto. For your feeling of inadequacy, for your failures in life, and for your insecurities. Ginamit mo ako just to attain a small amount of success, alam mo ba yun? Emily, gusto ko lang kasi pagmalaki niyo ako eh. Ng pamilya ko. Pati ikaw. Hindi naman kita masisisi eh. Kaya lang, alam mo, you should have kept your cool. Niloko niya ako eh. Mas matatanggap ko pa kung pinagpalit niya ako sa ibang babae eh. Kaya lang, Miss Carla, prinsipyo na pinag-uusapan dito. Isa pa lang yan, Emily. Marami pang ganyang eksenang darating sa buhay mo. Ang hirap pa. Ang hirap ng ganito. Lalo lang kapag na-inlove kasi isang lalaking kala mo siya ni si Mr. Right, yung pala hindi. Isa rin siya sa mga walang kwentang lalaki. Ang hirap. Ang hirap ng ganitong feeling na ang dami niya ng pinagdaanan tapos ang ending lolokohin ka pa rin niya. Ewan ko, pero hindi ko maintindihan. Siguro nga talaga mahal ko yung taong yun kasi inisip ko na magiganti sa kanya pero hindi ko pa rin talaga kaya. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Ang buti pa nga si Tere. Ang buti pa nga siya nagpaubayan eh pero ako, ewan ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Hindi ko na alam. Life is one long search for Mr. Right. You'll find your man, Iha. Malay mo, baka si Alberto nga ang Mr. Right mo. Posible na yun. Malabo na mangyari yun kasi hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Huwag ka magsasalita ng patapos. Ang cheap naman niya para gawin sa'yo yun. Wala ba siyang maisip na sarili niyang konsepto? Hindi ko talaga alam kung ba't niya ginawa yun. Huwag mo na intindihin yun at huwag mo na isipan dahil baka mabinat ka pa, bumalik ka pa dito sa ospital. Akin na yan. Alam mo, tama yung pag-split ko sa kanya. Ikaw, hindi ka pa ba nauuntog? Hindi lang nauntog para ako minartilyo sa ulo. Halika na. Hello? Pilar? Meron lang sana ako pakikiusap sa'yo eh. Pwede ka bang ma-invite sa company party namin? Lester, yung kaibigan mo, wala pa. Ako, darating yun. Ladies and gentlemen, our Vice President for Advertising, Mr. Ronald Del Valle.
Good evening, everyone. The moment of truth has come. In consultation with the Meridian Group of Companies, we are proud to announce the selection of the ad campaign of Mr. Alberto Castro. In this connection, we are hereby promoting Mr. Castro as our new senior copywriter. Congratulations, Alberto. Congratulations. Salamat. Thank you. Thank you. Okay lang. Concept ko naman yan eh. Tara, wala tayong gagawin dito. You deserve it. Salamat. Sandali! Tingnan mo nga naman, pinsan. Ano? Kawawa ka naman, no? Sobra kasi ang pagka-ambisyosa mo. Alam mo, Pilar, siguro mas maganda kung bumalik ka na lang doon. Kasi ang desente na suot mo, desente yung mga tao dito, baka masuntok lang uli kita, sayang lang. Di ba? Kaya bumalik ka na lang. Di ka bagay Talaga? dito eh. Okay. Ingat ka. Baka matisit ka sana. Pati ka. Excuse me, ladies and gentlemen. Please excuse me. I would like to respond to Mr. Del Valle's announcement of my promotion. I decline the promotion. I do not deserve it at all. The promotional concept that I presented is the brainchild and idea of Miss Emily Guzman. May konsensya naman pala eh. I would like to ask an apology to the company. But most especially dun sa babae na saktan ko. At tinagawa ko ng pagkakataon. I'm very, very sorry, Emily. Pero meron lang akong gustong patunayan sa dad ko at alam mo yun. Pero napakalaki palang sakripisyo ang kailangan kong gawin. Dahil maaaring mawala sa akin ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Mahirap pala pag araw ng linggo nag-empake at iiwan ng opisina. Hindi ka man lang makapagpaalam sa mga ka-opisina mo, mga kaibigan mo. Lalo na siguro kung dadagdagan pa yan ng isang taong magsasabi na sama ng loob sa'yo bago ka umalis. Di ba? Emily, hindi ka pa rin ba tapos? Bakit? Iniisip mo ba na pagkatapos isang tulog kagabi, okay na? Ha? Masyadong masakit yung ginawa mo sa akin. I'm sorry. Ilang beses ko ba kailangan sabihin yun para mapatawad mo ko? Alam mo kung anong problema mo? Napaka-self-centered mong tao. Kahit sa pag-ibig. In fact, kahit sa pakikipagrelasyon. Alam mo, ang love para sa dalawang tao yan eh. Hindi puro sarili mo lang iniisip mo. Isipin mo rin yung karelasyon mo. Isipin mo rin kung ano yung mga kailangan niya. Hindi puro ikaw. Emily, bigyan mo pa ako ng ilang oras para magawa yun. Para mapatunayan yun sa'yo. Umpisa pa lang dapat nandun na yun. Hindi yun binibigyan ng deadline. Akala ko dati, napaka-strong mong tao. Physically siguro, oo, pero emotionally, hindi. Mas malakas pa pala ako sa'yo. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Hindi na. Makinig ka na lang. Ang importante lang naman yung patutungan ng buhay mo eh. Kahit sino kakayanin ko mawala sa buhay ko. Kahit si inay. Si Nadja. O kahit ikaw. Okay lang yun. Haso ko nga, pinatulog ko, hinayaan ko wag na magising eh.
Yun lang naman ang importante sa buhay, di ba? Sometimes you really just have to let go. Napaka-bitter mo naman. Hindi naman ganun kalaki kasalanan ko. Emily, I need you. Ang feeling ko ngayon is... Emily, I can't live without you. Paano ba yan? Ang problema, I can live without you. Bata pa lang ako, sinanay ko na yung sarili kong huwag umasa sa iba. Huwag mo naman sabihin walang maganda nangyari sa naging relasyon natin. Magsisinungaling ako kasi ako sasabihin kong wala. Pero naman kahit paano, natutunan kong sabihin sa sarili kong hindi ka pala talaga pwede magmahal ng hindi ka nasasaktan. Hindi ka naman pwede mabuhay ng hindi ka nagmamahal. Well, siguro habang buhay na ako talaga maghahanap ng lalaking pwede kong mahalin. Pwede rin akong mahalin ng totoo. Goodbye, Emily. Bye. I wish you luck. Sa daddy mo, sa pamilya mo, tsaka sa'yo. Yun na. At saan na? Para sa babaeng minamahal ko. Uunti-untiin natin itong bahay na to, Nay. Lalagyan natin ng mga painting, tapos bibili tayo ng mga magagandang antique na gamit. Kahit na anong gusto niyo ilagay dito, Nay, lalagay natin. Basta kayo. Naku, anak, ang problema, baka mahirapan ka magbayad dito eh. Nay, hindi mo na problema yun. Problema ko na yun. Oo nga naman, talaga to. Sabi ko na nga ba eh, dapat talaga pinabless ko na muna tong bahay namin bago kami lumipat eh. Binibisita kami ng mga masasamang espiritu. Hindi ako nagpunta dito bilang masamang espiritu. Hindi rin ako nagpunta dito para makipag-away. Nagpunta ako dito dahil na-realize ko lang na ang dami ko na palang pagkakamali. Di mo man lang ba ako patutuloyin sa bago mong bahay? Ano yan? Ba't may ganyang outfit? Aakit kami ng bundok, Emily, aray. Ano gagawin niyo sa bundok? Diyos ko. Wala lang, mag-nature tripping lang kaya. Doon kayo sa wildlife. Maraming nature. Alam mo, ang corny mo, hindi ka environment friendly. Buti nga yung mga gusto kong gawin, okay lang dito kay Lester. Bakit may ganun? Bakit parang meron akong hindi alam dito sa inyo? Ewan ko. Ano? Ang magandang nangyari, nakahanap na ako ng partner. Kung bungee jumping yan, talo na ako. At kung scuba diving naman yan, sisid ako. Buti naman naging okay kayo dalawa. Masaya ako para sa'yo. Masaya ako para sa inyo dalawa. Pero mas lalang na sa'yo. Kaya patawarin mo na si Alberto. Eh, napatawad ko naman siya eh. Kaya lang, hindi ko pa alam kung makikipagbalikan ako sa kanya. Bahala na. So, kailan pa kayo naging kayo? Basta ako. Tere. Forever. Okay na kami yan. Kaya pag niyaya niya ako tumalon sa building, magpapakadara na rin ako. Ganyan ko siya kalab. Mga pangako sa'yo'y tutuparin. Di-ibig sa iba kailan pa man, kahit di na tayong magka
Alberto? Naku, iho, kung ako hinaharana mo, siguradong sasagutin na kita. Pero ayaw talagang bumaba ni Emily. Talaga hong galit pa sa akin ang anak niyo. Naku, maraming paraan pa. Mapalambot ang puso ng babae. Sigurado ako, baka kaisip ko ng paraan para manumbalik ang loob ni Emily. Sorry. May oras pa naman baguhin ang dapat baguhin, di ba? Hindi pa naman ako ganun katanda, di ba? Halika na. Huwag mo na akong daanin sa tuta. Mahal lang talaga kita eh. Tara! Rambo, come! Rambo, come! Come! Oy!